Update naman tayo sa proklamasyon sa mga nanalong senador. Kausapin natin si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Balitang Hali. Kumusta po yung paghahanda niyo sa proklamasyon bukas ng 12 nangungunang senador sa eleksyon 2025? Tuloy-tuloy na po, ibinabalangkas na lang po yung pinal na resolusyon na babasahin po bukas na naglalaman po nung 12 senador na nanalo po, kasama na po ng pinal na bilang din ng kanilang boto. Ito po kasi yung talagang binabasa natin para po maiabot sa kanila yung kanilang mga certificates of proclamation. Nagkumpirma po ba lahat na dadalo? Ngayon po namin ipadadala po yung kanilang mga imbitasyon at mga notice po at base naman po sa aming mga naranasan dati, dumarating po ang ating mga nanalong mga senador talaga. Sino po yung dapat or pwedeng kasama lamang dun sa proklamasyon? Pinapabayaan po natin ang mga nanalong mga senador po kung sinong sasama. Binibigyan po sila dito po sa atin. Siguro mga 10 hanggang 15 companions. Alam niyo po, binibigyan din po namin sila ng premium dahil kumbaga moment po nila ito, pinaghirapan po nila ito. Talagang dapat may kasama po sila, pamilya, mga kasama nila naghirap sa larangan ito. Kaya po dyan, bukas marami-rami po ang kanilang dalang bisita. Kung sakali po, pwede po ba yung proclamation in absentia? May ganito na po ba kayong karanasan? Maaari naman po yan dahil alam niyo po yung ating pagtataas ng kamay, mga ceremonial po yan eh. Yung talaga pong kinakailangan ay yung Certificate of Canvass and Proclamation. Maaari naman po yan. Ano naman po yung asahan natin sa proclamation ng mga party list groups sa Lunes? Ay buo na rin po natin gagawin. Hindi na po natin gagawin po yung dati na nakagawian na may nauna at itutuloy na lamang. Dahil sa ngayon po na nakumpleto na natin yung 175 na certificates of canvass, kumpleto na rin po ang mga boto at yun po kasi yung kinakailangan, Sir Rafi, para makompute po namin yung distribution o allocation ng mga seats. So malinaw na po ngayon, binabalangkas na rin po ng aming supervisory committee ang kanilang rekomendasyon sa ating Commission and Bank. Nang sa gayon, mabalangkas na rin po yung resolution na babasahin kung sino-sinong party list ang nakakuha po ng mga 63 seats na inalat po sa kanila. Opo, may naging tugon na po ba yung mga party list group kaugnay sa seat allocation na binabanggit po ng NBOC? Kasama po ito do sa tinatalakay, yung pong mga motion na nasabi mula noon lang ilang araw, kaya nga po binanggit na rin ni Chairman Garcia, yung mga nagnanais na magsabi, magsuggest, mag-motion, mag-move, mag-manifest, isumiti na po nila nang sa gayon, mapag-aralan na. 63 ba? 64 ba? Sino ang makaka 3 seats? Sino ang makaka 2 seats lamang? At hanggang sa ang dulo po ng ating party list seats yung aabot ng 1 seat. Lahat po ito ay kinukonsidera ng COMELEC po. May mga naka-hold ho ba sa mga proklamasyon, hindi ho ba? Kung hindi ako nagkakamali, almost 20. Kumusta na po yung pagtalakay dun sa mga kasong ito? Tutuloy-tuloy po yan, Sir Rafi. No? Alam niyo po, yung Order of Suspension of Proclamation, talagang ginawa po ng COMELEC yan, hindi para sa kung ano man, harangin, kung hindi para po magtuloy-tuloy ang paglilitis ng kaso. Alam niyo po, kung mapapatunayan naman doon sa paglilitis na talagang hindi naman po napaglabag ang batas, walang problema, makapagpoproklama po kami. Kung sakali naman po talaga na maituturing na disqualified siya sa pagkakalabag ng batas, mauwi po talaga ito doon sa tuloy-tuloy na paggulong ng kaso. Maari naman din po umakyat sa Korte Suprema sa anumang desisyon ng COMELEC patungkol dito. Ano pong general assessment nyo sa election 2025? May mga good practices ba na pwedeng gawin ulit sa 2028? Marami po kaming natutunan na good practices, marami rin po kami nakita na areas for improvement. Alam niyo po, ang goal lang po ng COMELEC ngayon, hindi lang naman po para sa accuracy, credibility, peaceful, transparent. May mas nais pa po kaming itaas yung level po ng voting experience. Kaya nga po tinututukan na namin as early as now, paano pa natin mapapaganda yung early voting hours, yung pagboto ng ating vulnerable sectors. Kasi nakita po talaga namin first time na dumagsa ang talagang milyong mga senior citizens, persons with disabilities dun sa early voting hour. So tama po yung desisyon talaga na bigyan sila ng premium. Nauna, kanila po yung oras na yan, pero sabi namin dapat pataasin pa. Kung kailangan magdagdag ng tao, kung kailangan magdagdag ng makina, masiguro lamang po na maibigay sa kanila yung mas mataas na voting experience. At higit po doon, tinitignan na rin po namin paano rin mapapaganda pa yung regular voting hours para sa regular na botante. Alam niyo po, mahalaga ang bawat isa. Kaya po yung pagtaas ng voting experience kasabay ng pagtaas ng transparency at kitang-kita po yung accuracy, yan po talaga ang nagbibigay ng kumpiyansa sa ating mga kababayan pagdating sa halalan. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco.